Saan niyo po ba binasa sa ano, no? Sa ESV Bible, pag nakita niyo po, yung title ng verse 9, papunta sa onwards, ang title po ng verse 9, yung pericope na yun ay Marks of the True Christian. Di ba? Nakita niyo po? So meaning, hindi ito negotiable. Ito ay marka. Ito ay characteristics ng isang tunay na Kristiyano. Marks of the true Christian. Hindi ito pwedeng wala sa isang Kristiyano, ibig sabihin. So yung love, yung pagkakaroon ng hope, pagkakaroon ng zeal and fervency, pagkakaroon ng hospitality at yung pagiging generous, ito dapat ay meron ang isang Kristiyano. Kasi ang nag-define ng mga marka na ito, nag-define ng Kristiyano, hindi tayo. Hindi dapat natin tignan na tayo ang nag-shape kung ano itsura ng Kristiyano, pero kung sino ang gumawa, sino ang author, at ito nga ay ang Diyos natin. Dahil ang characteristics na mga sinasabi dito mga kapatid, ito rin mismo kung sino ang Diyos. Napansin po ba natin? He is love. Sincere siya and abhors evil. He is affectionate to His children. He is zealous and fervent sa salvation na binigay niya sa atin na confident tayong tatapusin niya hanggang huli. He is patient na sa kabila ng tigas ng ulo natin at mga tendencies na i-abandon ang pananampalataya natin dahil sa indwelling sin, His love remains. He is still faithful sa atin. At ito nga yung passage natin ngayon. Apostle Paul is calling us to be generous and to be hospitable. So this is all about, in doing good. In doing good sa isa't isa. Again, in the bigger context, this is Him na hinihimay-himay ni Pablo sa atin para maunawaan natin kung ano ba ang character ng Diyos. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? At para yun din yung ating maging pamumuhay. Kaya niya na-explain. Kaya niya inuutos. Hindi lang niya basta inuutos nag-explain siya. Dapat kayo ay mag-ibigan. At ang pag-ibig na ito dapat sa katotohanan at hindi nagre-rejoice sa kasinungalingan. Diyos yun So dapat ganun din yung ating pamumuhay dahil bunga tayo ng Diyos. Tayo ay resulta ng kanyang redemptive plan. At para yon, ito na ang ating magiging pamumuhay dahil tinuturing niya tayong mga anak. So bago tayo mag-dive in sa passage, it is very important to note kung ano ulit ang situation ng mga Christians or church doon sa Rome. No, ito ay sila ay consist of Jews and Gentiles na mga Christians at napaka-practical nitong verse 13 mga kapatid kasi may possibility na hindi sila magtulungan. May possibility na hindi sila magbigayan kasi nga culture Jews and Gentiles merong tension sa kanilang pagitan. Kaya naman ang panawagan ni Pablo sa kanila ay maging generous at maging hospitable. They have to do good as an expression of loving another. Loving one another. Hindi lang ito basta mag-ibigan kayo at ayaw nyo sa kasamaan. Hindi lang medyo abstract pa doon. Ginawa niyang practical dito. Ano yon? Ikaw ay dapat magbigay, maging generous at maging hospitable. Tumutulong ka. Okay? Again, hindi lang ito para mawala yung tension ng Jews and Gentiles. At hindi lang ito basta para maging maayos at mawala yung pride nila sa bawat isa. Pero mapahayag ang pag-ibig na binabanggit ni Paul sa verse 10. Love one another with brotherly affection. Paano ba tong brotherly affection? Ito, kitang-kita sa verse 13. Ito yon, no? So ito yung mensahe natin ngayong umaga. God has poured out His love on us so that we can be united by showing it through acts of goodness toward one another. Okay? So, dahil meron na tayong pag-ibig, tinawag tayo sa pagkakaisa, ang pag-ibig na yon at pagkakaisa ay ang ating platform para gumawa
ng mabuti sa ating mga kapwa. Okay? So, para mas maintindihan natin yung mensahe at hindi maging abstract sa atin, titignan natin ito sa dalawang puntos. Una, the outworking of true fellowship in intimacy. The outworking of true fellowship in intimacy. Number 2, the manifestation of true love in mercy. The manifestation of true love in mercy. So, point number 1 muna tayo, the outworking of true fellowship in intimacy. Ang pagsasabuhay ng tunay na pagkakapatiran ng may malalim na ugnayan. So, verse 13 sabi, contribute to the needs of the saints. Okay? So, napakahalaga sa isang church ang may gantong umiiral. Ang pagkakaroon ng contribution. Ito ay willfully na pag-i-impart para sa church. Hindi ito pag-iipon para sa'yo. Ito ay pag-i-impart mo. From sa'yo, ini-impart mo. Iba yung bangko, di ba? Sa'yo, ibibigay mo sa bangko, sa'yo pa rin yun. Ito, pag-impart mo, pag binigay mo, hindi na sa'yo yan. Sa church na yan. Pero sino ba nagbigay sa inyan? Ang Panginoon. Okay? So, ang gusto kong i-take note dito, mga kapatid, yung word na contribute. Yung word na contribute, ang original word niyan ay share with, na sa Greek word ay koinonuntes. Ang koinonuntes, alam na natin to. Ito ay galing sa root word ng koinonia, which is fellowship in English. So we can see na ang pagtawag dito ni Pablo ay hindi lang basta magbigayan. Pero ang pagbibigayan ay nakaugat sa fellowship. Ang pagbibigayan ay nakaugat sa ugnayan natin kay Kristo as believers. So, sa fellowship, hindi lang pala pag-i-impart ng mga spiritual aspects, mga word of God, ng iyong lakas. Pero ito rin pala ay pag-i-impart ng mga physical aspects. So this is clearly seen sa Philippians 4:15. Nung sinabi ni Pablo na nakikipag-partnership ang Philippians sa kanya through moral and service sa gospel, kasama rin dito yung partnership ng Philippians kay Pablo sa financial support na aspeto. So makikita nyo po doon, hanapin nyo po, Philippians 4:15, may koinonuntes or koinonia na word doon at pagpapakita na yun ay fellowship, ugnayan yon ng mga Philippians kay Pablo in Christ. At makikita rin natin to sa Acts 2:44 na yung na-convert dahil sila ay nakarinig ng gospel na pinreach ni Pedro sa Jerusalem, hindi lang sila nag-fellowship dahil sa word. Hindi lang sila nag-fellowship sa prayer. Hindi lang sila nag-fellowship by breaking of the bread. Pero yung pagbenta nila ng kanilang possessions, ng mga ari-arian para sa needs ng church, yun din pala ay fellowship. Yun pala ay ugnayan. Hindi lang ito basta maitawid lang siya dahil siya ay nangangailangan. Pero ito ay ugnayan na sa ilalim ni Kristo. So ang koinonia ang pinag-uugatan ng pagbibigay, ng generosity na sinasabi ni Pablo dito. So ito yung tinuturo niya. Di lang natatapos sa spiritual na aspect ang fellowship, pero pati sa physical. Fellowship din po yun na matatawag. At dito pumapasok yung intimacy ng bawat isa. Di ba sa mag-asawa, conjugal yan eh. Hindi ka lang naging part na mahal mo siya, mahal ka rin niya. Pero pati yung iyong katawan sa kanya. Pagmamay-ari mo na rin siya. Kasi buong siya eh. Hindi lang spiritual, kaluluwa ang pagmamay-ari mo, buong siya. At hindi lang yung buong pagkatao niya, physical na pagkatao niya, pati yung ari-arian niya, sa'yo na rin. Ibig sabihin, kung ano ang meron ng iyong asawa, yun na rin ang meron ka. At ito yung intimacy ng relationship dahil sa lahat ng bagay ng may pag-i-impart, ito ay pagpapakita ng isang relasyon. Okay? So, gusto ko lang din makita yung dalawang phases ng fellowship. Una, meron talaga nag-i-impart.
may nagbibigay. Yung pangalawa, may tumatanggap ng nagbibigay. So, may sharer, may receiver. So, hindi pwedeng maging sharing ang share lang ng share. Dapat may nagre-receive. Nagets nyo? So, di pala nakakahiya yung tumanggap dahil ikaw ay nabigyan. So, sa church, normal ang magbigay, normal din ang tumanggap na mag-receive. Yun ang tawag sa two-way relationship. Give and take, no? At yun ay natural. At ito nga yung tawag nga natin dito ay sharing one another. Walang sharing na nagbibigay or na tumatanggap lang. Hindi sharing 'yon. 'Di ba? Ang sharing na masatawag, kung ano yung binigay mo, may tatanggap at darating din yung panahon, ikaw rin yung tatanggap at bibigyan ka din. Nakita niyo po si Pablo. Pupunta po ako, Pupunta siya sa Rome. Hindi lang para palakasin kayo, pero para mapalakas niyo din ako. Nakita nyo? Two-way relationship. Meron silang fellowship na ganon. At ang sharing na ito ay nagpapatibay ng samahan. I-clarify ko lang, no? We share, pero di tayo naghihintay ng kapalit. Oy, sabi, pag nag-share ako, dapat magbigay ka din. Hindi. We share kasi we mutually share because we are to share and we are in union. Okay? So, mutually, ang thinking natin, we share. At meron din talagang tatanggap do sa iyong shinare. Kasi nga, iba't iba, hindi lahat able. Merong mga unable na mag-share. Okay? So, alam natin na cliche na ito sa relationship, lalo sa marriage, na dapat two-way ang relationship para mag-work ang marriage. Hindi pwedeng isa lang ang mapagmahal. Hindi pwedeng isa lang ang uunawa. Dapat parehas. Ganito rin sa relasyon natin sa church. Kaya nga, we have to love one another. Ang sabi pa nga, i-outdo mo yung isang kapatid mo kaysa sa'yo. Ibig sabihin, mag-initiate ka. I-treat mo siya na mas mahalaga kaysa sa buhay mo. So, ganito yung itsura nun. Para mas maayos ang maging relationship ng bawat isa sa church at ito ay nakaturo sa relasyon ng Trinity. Hindi sila nag-aagawan, hindi sila nagdadamutan, sila ay harmonious. Sila ay satisfied sa pag-ibig sa bawat isa na person. Okay? So, ganito rin dapat ang relasyon natin sa church. Kaya nga we have to love one another. So, ang gusto ko lang i-share, i-note, sharing strengthens fellowship in Christ-likeness and safeguards unity. Sharing strengthens fellowship in Christ-likeness and safeguards unity. This means, ang sharing o pagbibigay sa isa't isa ay pagpapakita ng pag-maintain ng unity. Dahil ang sharing with one another, removes barrier. Ba't ka magbibigay kung may barrier? Pero pag nag-share pala tayo, katulad ng shinare ni Kristo sa atin, na katwiran, wala na tayong barrier sa Diyos. So when we share pala, nire-remove natin yung mga wall sa isa't isa sa atin. Nagtatanggal ito ng coldness sa bawat isa. Ang sharing one another removes envy, removes jealousy, pagkakainggit, pagtatampo, pagseselos. Nagtatanggal ito ng oppositions. Pag ikaw ay nagbibigay, nagtatanggal ito ng hatred at galit sa bawat isa. Ang sharing with one another ay nagtatanggal din ng discouragement ng isa. Na ito ay dapat na dahil dito sa pag-share natin, na ipapakita natin yung sympathy natin sa kapatid at nare-remind sila ng value nila kay Kristo through you na nag-share sa Kanya. Because in sharing, you honor them. Okay? So in short, this connects us sa pag-ibig, sa love. So ang sharing with one another ay expression of love. It is love of Christ
in display to the church. Kung nagkakaroon pala tayo ng sharing one another, displayed ang pag-ibig ni Kristo sa church. So, iyon ang aking point. The love of Christ is made visible in the midst of a sharing church. Nagiging visible ang pag-ibig ni Kristo sa nag-sharing one another na iglesia. Meaning, displayed ang kanyang pag-ibig na as we share dun sa mga pangangailangan ng bawat isa. At ito ay pagpapatunay na talagang tayo ay na kay Kristo. Dahil nangangailangan tayo ng kasalanan, He share His righteousness sa atin. At ganun din, may pangangailangan ng church, may pangangailangan ng bawat isa. We share. At yun ay mensahe ng ginawa ni Kristo sa atin. Sabi sa John 13:35, "By this all people will know that you are my disciples, if you have loved one another." Hindi ka pwede umibig ng hindi nag-share. At yung pag-share mo, yun ay visible na pag-express mo ng love at yun ay pagpapakita, pagsigaw natin na tunay, kami ay Kristiyano, kami ay na kay Kristo. Ito yung mensahe ng gospel. Ang pag-ibig ng Diyos na dinemonstrate niya sa krus by sharing His Son, giving His Son, providing us our salvation. Mainit na. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His begotten Son, Jesus Christ." Romans 8:32, "He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all." Hindi niya pinagkait ang kanyang anak na si Kristo para tayo ay tubusin sa mga kasalanan natin. And even si Christ, ang pag-ibig niya sa atin ay nag-share o nagbibigay. Ano to? Sa Galatians 2:20b, "And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, Jesus Christ, who loved me and gave Himself for me." Hindi niya lang sinabing, "Love me." Pero alam niya na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili sa kanya, kay Paul. Ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa atin para tayo ay palayain sa kapahamakan, sa pagdurusa, sa eternal death. And also ang Holy Spirit, He poured out on us the love of God. And He gave us the fruit of the Spirit, mainly ang love. Galatians 5. And He gave us the spirit of adoption as son, so we can now cry, "Abba, Father." May love doon. Father and Son. So nakita po natin, ang Holy Spirit, hindi lang ito basta in-apply, pero ang ina-apply niya pala sa atin ay ang love ng Father at binibring sa atin into application yung love na yung love na itinanim niya sa atin by faith. Okay? So, nakita natin, we can see na very personal ang Diyos sa atin. Very intentional ang pag-ibig niya sa atin. And we can say, nare-realize ba natin na very intimate ang relationship ng Diyos sa atin? So, kaya tinatawag ni Pablo na mag-share sila sa isa't isa, hindi lang para matugunan yung pangangailangan per se, ng church o ng isang tao o kapatid, pero para mag-grow tayo sa intimacy with each other, na hindi lang sa ating mental, spiritual, moral, sa ating mga pag-support, sa ating mga intelligence, pero pati yung pag-share, physical na aspeto. Hindi lang para dito, hindi lang para maging task yung pagbibigay natin na nangyayari sa maraming mga churches ngayon. Na, kailangan ko itong ibigay. Task lang yon. Pero ito, gagawa ka ng bagay na intimate.
Gagawa ka ng bagay na alam mong pag-ibig. Gagawa ka ng bagay na alam mong mabuti and abhors evil. Di ba pag may nagbibigay sa atin, normally, meron tayong relasyon sa kanya. O may something between sa inyo. Pwedeng sa kumpanya, pwedeng kaibigan, pwede rin sa family, o lalo na sa ating church. Sa ating magkakapatid, kay Kristo. Knowing na we are loved and given His grace of salvation, ang response din natin ay to share din kung ano yung grace na nakuha natin. At included dito ang resources natin. Ang kinikitil dito na kasalanan, mga kapatid, ay ang pagiging makasarili. Sharing one another mortifies the sin of selfishness and cultivates selflessness. Magkaibang bagay po ang selfishness, no? At ang selflessness, sobrang laki. Alam niyo po, tinuturuan ni Pablo ang mga Christian sa Rome na maging selfless dahil nga sa kanilang tension sa bawat isa. Dahil alam niyang may pagkakanya-kanya sila pag hindi niya in-exhort ng gantong katotohanan. Na doon, posible na umiral yung pagiging selfish. At kung merong pag-iral ng selfishness sa isang church, ay hindi talaga lalago ang iglesia. Hindi ito uusad. Dahil ito ay design ng Diyos na maging selfless kayo sa bawat isa at kayo ay magbigayan, maging generous kayo sa bawat isa. Kung anong needs ng church, ibigay natin. Again, kinikitil nito yung selfishness natin. And being Christ as the head of the church, dapat i-imitate natin ang pagiging selfless ni Kristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Pero hindi natin mabigay yung ating sarili. So ang challenge, we must imitate the intimate love of Christ for the church by participating in each other's needs. Again, we must imitate the intimate love of Christ for the church by participating in each other's needs. So, ang ganda ng translation ng ESV sa verse 13. Di ba nga sa original, share with? Ang sa ESV, contribute. Contribute to the needs of the saints. Pag-contribute, ang sense nito mga kapatid, addition. Di ba? Addition. May sense ito ng adding up. Kino-contribute mo, nagko-collect ka, dumadami. So, meron nitong sense na together with the believers na nagko-contribute, magdagdag din tayo sa contribution. Nakita nyo? No? So, ibig sabihin pala, ito yung isang trait, isang mark of a true Christian, ang nagko-contribute para sa needs ng church, needs ng saints ng bawat isa sa atin. In short, all are called to contribute. Hindi yung, ay, okay na yan. Medyo kasya na eh. Hindi. We are called to contribute. We are called to supply para sa needs ng church. Supply para sa bawat isa. We are called to fund kung may needs ang church. All are called to provide sa needs ng church. And all are to participate. Koinonia. We are to participate sa burden ng church at burden ng bawat isang nangangailangan. Again, ito ay encourage sa atin ni Apostle John na nabanggit niya dito sa 1 John 3:16. By this we know love, that He laid down His life for us. Alam natin, binigay ng Diyos si Kristo, at si Kristo binigay niya ang kanyang sarili sa atin. Anong sabi pa ni John? And we ought to lay down our lives for the brothers. Hindi lang ito pinapaalam na may binigay sa atin. Pinapaalam niya ito para ibigay din natin ang ating buhay
sa ating mga kapatid. Ang ating buhay para sa church. Nakita po ba natin? Nagkakaisa si John, si Apostle John at si Apostle Paul. We have to lay down our lives for our brethren. Lay down our lives for the church by her needs, by giving ourselves strength, effort, time, and resources. Kasama ito. May example pa nga si Paul dito na anong itsura ng pag-share ng needs ng saints sa Jerusalem. Sabi niya sa Corinto, 1 Corinthians 6, 1-4. Now, concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. On the first day of every week, each of you is to put something in aside and store it up. And as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Sabi niya, when I arrive, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. If it seems advisable that I should go also, they will accompany me. So, sinasabi lang dito, in short, dito sa binasa natin, na ang sharing ay regular sa isang church. Normal ito. Though may mga false teachers na sinisiraan niya si Paul. Ay, ano ba naman yung apostol nyo? Nahihirapan, tas nangongolekta pa. Hindi po. Dahil nga ito yung tinuturo ni Paul. Sorry. Ito ay regular sa isang church. Yet, voluntary. Regular ito, pero voluntary. Though sinabi ni Paul na sila ay mag-contribute, katulad ng gagawin niya sa taga-Galatia, na ginagawa rin ng mga taga-Galatia na regularly nagbibigay sila, nagko-contribute, wala siyang sinabi kung magkano. Hindi niya sila pinilit o pinwersa o minanipulate, ginaslight, wala pong ganon. Ang sinabi niya, ang kanyang tribe, yung mercy lang na nakuha nila sa gospel. Then may clarification si Pablo sa 2 Corinthians 8. For I do not mean that others should be eased and you burdened, but that as matter of fairness. Your abundance of the present time should supply their needs, so that their abundance may supply your need, that there may be fairness. Ano sinasabi dito? So yung pagpipigay natin na hindi lang para hindi para pahirapan tayo at paginhawain lang yung binibigyan natin, kasi hindi ganon. Ang sinasabi ni Pablo dito, yung fairness, na darating yung panahon, ikaw naman ang mangangailangan at sila naman ang magsusupply sa'yo. Biblical. Sabi niya, fairness. Ngayon, ikaw yung nagbibigay, pero darating yung panahon, ikaw na yung bibigyan. May fairness. Again, sharing. Ito yung sinasabi ko kanina, may nagsusupply, may magre-receive. At kung kailan yon iikot, ang Diyos ang nakakaalam. So, we have to practice. Dapat alamin natin kung saan tayo nakaroot sa ating generosity. Kasi, ano ba ang posture ng puso na sinasabi na nagbibigay? Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 9:7, each one must give as he has decided in his heart. Depende sa kung anong desisyon ng kanyang puso. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Minsan ito, very, distorted. Pero, katotohanan po ito. Ano sinasabi lang nito? Ang pag-share natin, hindi reluctant. Hindi unwillingly. Hindi persado. Dahil si Christ nga gave Himself willingly for us. Hindi reluctant yung pagbigay niya ng kanyang sarili. Ang pag-share din natin ay hindi din half-hearted. Dahil buong puso rin na binigay ng Ama ang kanyang anak. Buong puso rin na binigay ni Kristo ang kanyang sarili sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay at pag-asa. Ang pag-share natin ay hindi under compulsion, hindi persado, hindi pinressure. Dahil si Kristo again, He didn't spare His life for us na napilitan
Hindi ito parang inaresto na siya at wala na siyang magawa. O sige na nga, bigay ko na nga lang sa inyo yung buhay ko. Hindi ganun. Pero He prepared Himself for us. He intentionally gave Himself. He humbled Himself by assuming a human body para i-perfect ang obedience at i-sacrifice ang kanyang sarili sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Napilitan mo ba siya dito? Mukha ba siyang napilitan kung may preparation ng human body? Hindi po. Detailed nga yung kanyang pagpaplano eh. Masyado siyang willful. Masyadong wisdomful yung pagpaplano na ito, mga kapatid. At ano ang posture ni Kristo? Joyful, mga kapatid, sabi sa Hebrews 12:2, there's a victory at redemption ng elect after ng sacrificial work niya at yung kanyang exaltation ng promise ng Ama sa kanya, ang kanyang posture ng puso ay nagagalak kahit pa siya ay nasa kamatayan, nasa punto ng kamatayan. Hindi sa pagiging masokista, pero nakikita niya yung behind doon sa kanyang gagawin na sacrificial work na beneficial ito sa karamihan at naging beneficial sa atin. Kasama tayong nag-benefit dito sa kanyang sacrificial na work. Kaya anong sabi sa Ephesians 5:2? Walk in love. As Christ loved us and gave Himself for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Kaya naging mabangong aroma, samyo ang ginawa ni Kristo dahil walang deceit. Hindi siya napilitan, walang galit sa puso niya. Hindi reluctant yung kanyang pagbibigay ng sarili. Ang ginawa ni Kristo ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng galak, punong-puno ng awa sa iyo at sa akin. Kaya tayo as church, we must share our time, effort, including our financial resources, cheerfully, ng may kagalakan. Otherwise, kung ibibigay mo yan ng hindi ganon, it is in vain. We must not share with a bitterness, with a bitterness and resentment. Hindi tayo pwedeng magbigay ng may galit, itago na lang natin. Huwag na lang nating ilagay dahil hindi yan aroma or pleasing aroma sa Diyos. We must not give an insincere na puso or may sarili tayong agenda na kaya tayo nagbibigay dahil may agenda tayo. Hindi po ganon. In vain po yan, mga kapatid. Dahil ang aroma, kung yan ang gagawin mo, ang aroma niyan ay mabaho, unpleasant sa Diyos, at parang amoy ng isang carcass. Di ba? Naalala niyo sa Pariseo na nakamaskara sila. Pero yung itsura nila ay parang mga naaagnas sa loob. Again, as a church, we have to imitate Christ's intimate love through sharing the needs of each other, through sharing the needs of the church, as Christ shares His riches to us. Hindi lang yung salvation ang shinare niya, pati yung kayamanan niya, pati yung mana niya, inheritance niya, heirs nga tayo eh. Pati yung right na maging kapatid niya, binigay niya. Imagine, we are heirs katulad niya. Na kung ano ang meron siya, meron din tayo. Sabi ni Kristo, meron tayong Ama na nagpo-provide ng needs natin sa araw-araw. Na nagpo-provide sa atin. Na kung yung mga makasalanang ama nga sa mundo, kaya nilang mag-provide ng mga pangangailangan sa kanilang anak, what more ang Diyos na perfect, banal, mahabagin, dakila, na alam niya ang needs ng church. Nagtitiwala ba tayo sa provision? Kaya hindi, naalala nyo, ayaw gastusin or hindi ginawa yung parable of talents. Hindi niya ginastos kasi natatakot siya baka mas mawala. So sa atin, pinapa-abound tayo pala sa love, para i-share natin ang love. Pinapa-abound tayo ng grace
para i-share natin ang grace. Pinapa-abound sa atin ang joy para i-share natin ang joy, ang comfort. Ganon din po sa financial resources. Pinapa-abound tayo ng sakto lang, hindi exceed sa ating wants, sa ating needs. Kasi sakto na ngayon ang needs natin kasama doon sa needs ng church. Nakita niyo po? Kasi as one body na. Ang problema, tayo. He provides, pero ayaw natin ang pinoprovide niya. We murmur. Katulad ng Israel sa wilderness na puro murmur sa Diyos, na habang pinoprotektahan sila, pinoprovidean ng mga pangangailangan, they rebel, they murmur, they did not honor God. Tayo din ganon, mga kapatid. Madalas we are questioning God, ba't ganito lang ang binigay mo sa akin? Na kahit anong ibigay niya sa atin, lagi tayo nagre-reklamo. Laging hindi tayo satisfied because we seek only for our comfort, for our convenience. Hindi talaga natin hinahanap kung ano yung pangangailangan natin. Dapat ma-contemplate natin. Bakit tayo nagdurusa, may anxiety ngayon? Ito ba ay dahil sa comfort natin o dahil sa needs natin? So kung comfort at convenience lang yan, repent. Back to the gospel. Run to Christ ulit. At tignan mo yung riches ng ginawa niya at kung ano ang meron ka. Ganun dapat ang mindset natin as Christians. Ganito dapat ang desire ng puso natin. Kasi kung hindi ganito, wala talaga tayong mai-share. Kasi ang focus natin sa sarili. Kaya ang question ko ngayon, katulad ng tanong ni Christ kay Pedro, hawig lang naman. Do we love Christ? Pwede mo sagutin niya sa isip mo, yes. At sinasabi sa atin ngayon, share for the needs of His sheep. Mag-share ka, mag-contribute ka ng pangangailangan ng kanyang tupa. Again, we must mortify our selfishness and cultivate selflessness by imitating Christ's love for the sinners. Hindi dahil worthy tayo, hindi dahil admirable tayo. Remember, we are His enemies. We are strangers sa Kanya. We gave His life for us. Binigay niya lang sa atin yung kanyang buhay dahil sa kanyang awa at habag. And this leads us to our second point. The manifestation of true love in mercy. The manifestation of true love in mercy. Ang pagpapahayag ng tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng awa. Verse 13, seek to show hospitality. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Ang second phase, yung sense ng second phase ay hospitality. And this pertains the love to strangers. Okay? Not necessarily na strangers na hindi natin kilala o unbelievers, though kasama naman talaga yon, pero pwede rin itong mga strangers na saints, strangers na believers, yung mga hindi nating ka-church. Okay? So, hindi naman na natin tatanungin, Christian ka ba? Unbeliever ka ba? Basta tao. Parang ganon. We have to love them. So, ang unang point, ito ay about sa brotherhood. Ang unang phase, yung first one, ito ay about sa brotherhood. Ito namang second phase or second point natin, ito naman ay patungkol sa neighborhood. Brotherhood at neighborhood. Gusto ko lang i-note, hospitality communicates the warmth of the gospel in our lives. Sa pagiging hospitable natin, nailalabas na i-communicate natin yung init ng ebanghelyo na meron sa ating mga puso. Again, kung malamig yung ating mga puso, patay yan. Kung yan ay matigas, patay yan. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinainit niya ito at ginawang malambot. Okay? So, ang pagpoproduce ito ng hospitality. As light of the world, through our hospitality, mararamdaman na ng mundo ang init ng pag-ibig
ang init ng awa ng Diyos through us, through His church. Ayaw ng mundo kay Kristo. Marinig lang yung Bible verse, ayaw nila, they distort. Pero pag meron silang makakasama na Kristiyano, na tuwid, mabuti at umiibig sa Kanya, kahit pa atheist siya, ramdam niya ang pag-ibig na ito. Whenever we welcome and offer our help to strangers, this must be without partiality. This must be without thinking kung babayaran ba tayo o hindi. Basta, we make them experience yung init ng gospel sa puso natin. Hindi man sila ma-convert, pero yung init, yung zeal or fervency natin to live the gospel, o hindi lang sa church, pero sa buong mundo, nandoon. Gusto ko rin tignan natin dito na hindi ito passive waiting na may pupunta sa bahay nyo, na kung may kakatok, hospitable yun. Hindi ganun, no? Pero itong sense nito ay pursuing, actively offering ng help sa strangers. In short, we are called to extend our hearts and hands actively to strangers. Hindi lang kung kailan lang merong darating. Tayo ay magsisik ng pwedeng matulungan. Alam niyo po, nung unang panahon, nung early churches, napaka-importante at napakalaking tulong ng pagiging hospitable ng isang Kristiyano o ng isang church. Nung time kasi na yon, maraming missionaries na nagtatravel. Mga fellow believers na humahayo. So, kailangan nila ng mga bahay na matutuluyan at makakainan. Yung mga time na yon. Sa atin, marami nang medyo doon talagang pine-persecute sila at kailangan nilang makituloy, makitira sa mga kapatid nila. Pinersecute sila ng sariling pamilya, pinapatuloy, hahanap sila ng isang Kristiyano kahit hindi nila kakilala at sila ay makikituloy doon. So clearly, tinuturo ni Pablo sa church ng Rome na hindi lang sa Christian sila mag-focus. Yung kanilang pag-ibig ay hindi lang doon sa ka-church nila. Pero by being hospitable, ito ay ang pag-ibig ay practice sa lahat ng klase ng tao, lalo na sa mga strangers. At ganun din sa atin ngayon, mga kapatid, sa church. Hindi lang natin dapat minamahal ang brothers natin, pero pati ang neighbors natin. Nakita po ba natin, very practical ang pag-uusap, ang teaching na ito. Because this is teaching us how we treat others. Kasi sa church, we can love, napakadali lang. Pero hirap tayo pag sa iba ng ka-church, ay iba ng church. Nagkakaroon tayo ng pride, may comparison, may division, mas magaling kami kaysa doon sa mga church na yon. Hindi dapat magkaroon ng ganito. Kung hirap ka na magmahal sa mga ibang Christians sa ibang church, paano ka magmamahal sa unbelievers? Paano ka magmamahal sa mga strangers na hindi mo pa nakita? So, commanded ito sa Matthew 22 ni Christ sa kanyang royal commandment. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the second is, you shall love your neighbor, hindi brother, neighbor as yourself, and our brothers as our closest neighbor. Our family as our closest neighbor. So we take note, contrary sa modern churches ngayon, they view na ang command daw dito ay to love ourselves. Hindi. Ang sinasabi dito, ang inuutos, mahalin mo ang kapwa katulad ng pagmamahal mo sa sarili. Meaning, by default, mahal talaga natin yung sarili natin. Ayaw, kasinungalingan pag hindi natin mahal ang sarili natin. Ayaw natin masaktan. Nag-iingat tayo pag tumatawid. Ayaw natin magutom. Kunyari nga ngayon, nag-iingat, nagpe-prepare tayo sa bagyo.
Kasi, mahal natin sarili natin and walang masama doon. Ang masama, selfishness. Lovers of themselves. Okay? So, i-clarify ko lang. Hindi masama. Ang command dito, love God, love others. Hindi love yourself. Pag nakarinig po kayo ng ganong advice, love yourself. Ay, hindi. Hindi yan biblical. No? Kasi mahal mo na talaga ang iyong sarili. Kaya ang standard talaga, we love ourselves. Kaya ang utos, we have to love our neighbors. Katulad ng pag-iibig natin sa sarili natin. Katulad, tignan nyo po, yung turo ni Christ sa hospitality sa parable of the Good Samaritan. Meron daw isang lawyer na tinetest si Kristo. Sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Or eternal life, I mean. Sabi ni Christ, sumagot, what is written in the law? Sabi ng lawyer, love God with all your heart, soul, strength, and mind, and love your neighbor as yourself. Jesus answered, you're correct. Do this and you will live. Wanting to justify himself, itong lawyer, parang gusto kong testingin pa to sige nga, aber. Wala namang gano'n. Pero sabi niya, who is my neighbor? Paano mo masasabi to? Kanino ko i-apply itong loving my neighbor? Nag-respond si Christ ng parable. At ito nga yung Good Samaritan. Meron daw isang tao, a man traveling from Jerusalem to Jericho, at inatake ng mga tao, ninakawan siya, binugbog, at iniwang mamatay-matay. Ang tawag yun, agaw buhay. Okay? At nung nakaagaw buhay na siya, nakahiga, nakahimlay, nakita siya ng priest. Pero imbis na tulungan, anong ginawa ng priest? Tumabi, iniwasan. So, alam ng priest, ano ba ang priest? Siya ay mediator ng siya ay scribe, marami siyang alam sa salita ng Panginoon at siya yung ginagamit ng Panginoon para mag-sacrifice sa temple. Sumunod na nakakita, may dumaan Levite. Ano ang Levite? Isang worshiper. Okay? Also, saw him and katulad ng priest, ginawa niya din yung ginawa ng priest. Ginawa din ng Levite yung ginawa ng priest. Iniwasan din niya, tinignan lang din niya. Okay? Hanggang may dumating na Samaritan. Ano ba ang Samaritan? Ito yung considered na salot sa lipunan para sa mga Jews. Siya ay outcast. At ang compassion niya wala ang compassion ang mga Hudyo doon sa Samaritan. So nakita ng Samaritan yung tao na yon na nakahimlay at anong ginawa? Sabi, he went to him. He went to him. Kahit hindi nang hingi ng tulong yung tao, actively, ano sabi kanina sa hospitality? Kailangan mong mag-seek ng tulong. He went to him, actively nilapitan ng Samaritan yung tao. Then, anong ginawa? Bandage his wounds using oil and wine. Hindi sinabi nung tao na yun, nagamutin mo naman ako. Pero ginamot pa rin siya ng Samaritan. Then, anong ginawa? Sinakay niya itong tao na to sa kanyang animal at nilagay sa isang inn or sa parang hospital siguro or clinic ng mga panahon na yon. So, nag-effort yung Samaritan na isakay yung nakahimlay na yon at dadalhin sa inn na it might out of way sa kanyang daraanan. Okay? And ito pa, he paid for his expenses at mga medicines. At sabi niya, kung may mga dapat pang bayaran, pagbalik ko, babayaran ko. Pero for now, ito, babayaran ko na yung mga yan. So, sinagot niya yung mga gastusin. Again, stranger sa kanya, yung nakahimlay, half-dead na yon. Pero actively, he do good doon sa tao na yun. He expressed love. Kaya ano sabi ni Christ sa lawyer? Ngayon, who proved to be a neighbor to the man? O parang sinasabi, sino nagpakita ng love sa neighbor among the three? Anong sabi ng lawyer? The one who showed mercy. The one who showed mercy. Jesus concluded, go and do likewise. So, ang pag-ibig, according kay Christ,
ay nagbubunga ng awa. Inseparable itong dalawang ito. At ang hospitality ay hindi lang basta pagbibigay ng limos. Ito ay nakaugat sa awa at pag-ibig. Kaya nga sabi ni James sa kanyang sulat, di sapat na maawa ka sa nangangailangan. Pero kailangan mong magbigay doon sa nangangailangan. Kaya ito rin ang dapat nating gawin, mga kapatid. Na kahit strangers, no? Siyempre, ultimately, sa atin, maging hospitable tayo sa bawat isa. Pero may mga strangers tayong kilala, Christian din siya, or kahit di natin ka-faith, or unbeliever, kaawaan natin at kailangan nating ibigin. And we can see in here yung very structural design ng gospel. Nakita niyo po? Ito yung mensahe ng gospel sa mundo. Kung maalala natin, nung wala pa tayo kay Kristo, tayo ay walang relasyon sa Kanya. Sabi sa Ephesians 2:12, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Meaning, hindi niya tayo kilala. Hiwalay tayo sa Kanya. Strangers tayo sa Kanya. Pero sa verse 4, but God, who being rich in mercy, because of the great love which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Nakita po ba natin? Yung Good Samaritan ay isang foreshadowing kay Kristo. He is despised, but still, He helped us and made us alive kahit totally stranger tayo sa Kanya. Dahil ito ay sa mercy niya, sa nag-uumapaw na habag at Kanyang pag-ibig. And here, Paul urging us to show love to strangers in mercy. Kaya ang point ko po rito, the mercy of God is made visible through the active seeking of our neighbor's needs. The mercy of God is made visible through the active seeking of our neighbor's needs. Lanes, kulang nga ako. Thanks. Pero active ba si Christ na lumapit sa atin at nagpakilala? Yes. Paano? It is through the preaching of the gospel. Yung boses niya ay actively nag-o-offer ng tulong. Pag binabanggit natin o pinipreach natin ang gospel, nag-o-offer ng kaligtasan. Katulad ng Good Samaritan na lumapit at binigyan ng tulong ang binugbog na lalaki at half-dead na sa daan, ganon din si Kristo sa atin. Dahil patay tayo spiritually at wala tayong kakayang lumapit sa Kanya, siya ang lumapit sa atin. Dahil sa awa lamang through the gospel. At alam niyo po, taliwas na taliwas ito sa ating mga tao. Dahil tayo, wala tayong pag-ibig. Wala tayong awa. Imbes na maawa at maging hospitable tayo, we neglect and ignore. Tama po. 'Di ba nakita po natin kung paano walang naging hospitable nung ipapanganak si Kristo ni Mary. Na nagpapakita rito na rejection ng tao, yun talaga ang intended ng Diyos na na-highlight ng depravity ng tao na nireject niya ang tagapagligtas. Bata pa lang, may rejection na. John 1:11, He came to His own and His own people did not receive Him. Kaya tunay, yung sinasabi sa Philippians, He emptied Himself. He set aside His right and His privileges and His glory. Ganto tayo makasalanan. Nagawa natin ito sa ating tagapagligtas. Hindi natin siya, in-ignore natin siya. Tama? Pero ganun pa man, kahit pa tayo ay rebelde, kahit pa dishonor natin na siya ang Diyos, still is reaching our hands. His hands is reaching to us day and night.
para mapagkalooban ng kanyang awa at para tayo ay kanyang tanggapin. Sa Nehemiah 9:16-17, sinasabi dito na they stiffened their neck, they did not obey yung commandment ng Diyos, they refused to obey, hindi mindful sa mga ginawa ng Diyos sa kanila, hindi in-honor ang kanilang ang Diyos sa pag-provide sa kanila, but sabi ni Nehemiah, but you are God, ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and did not forsake them. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nagtatanggi, hindi nagtatangi. Kahit pa sa pinaka-arroganting puso, pinakamatigas na puso, He is ready to forgive. He is ready to accept. Kung ikaw ay magre-repent sincerely at magtitiwala sa Kanya ng buong puso. At kabilang tayo sa nakaranas ng hospitality na ito ng Diyos. Pinatuloy niya tayo kahit strangers tayo. Tinanggap tayo ng Kanyang pag-ibig at tinuring pa nga tayong anak at binigyan pa ng yaman. Nakita niyo po, sino yung gantong klase? Siya lamang. Nire-reveal dito ang kabutihan ng Diyos, and at the same time, nire-reveal din dito ang kasamaan ng tao. Kaya ang challenge, we have to share the mercy of God that is in us to express our love for God. Kailangan nating i-share ang habag na meron tayo na ibinigay niya para ma-express natin na siya ay iniibig natin. So yung pag-share natin, hindi lang basta pagbigay ng tulong o pagpapatuloy sa ating bahay, pero ultimately, ang pag-share natin sa mga neighbor natin ay pag-share natin kay Kristo sa kanila, na very ultimate need nila. Ang gospel po, mga kapatid, more than yung money, more than yung comfort, yung companion, yung shelter, ang gospel, ang pinakamainam na tulong natin sa kanila. Huwag tayong titigil na ang tulong natin puro pinansyal, puro material. Ang pinakamainam ay si Kristo na maibigay sa kanila. Dahil di man sila mag-prosper dito sa mundo, pero sa eternity, sila ay secured. Tama? Our new life now, ang magpapaalala, ang buhay natin ngayon, ang magpapaalala na we are to share this kind of life na kay Kristo sa iba. Kung we claim na meron tayong Christ, we belong to His body, talagang we share yung ating buhay. We share Christ, regardless kung siya ay Christian, regardless kung siya ay non-believer. We have to confess Christ in them through our lives. At ganun din, through our words. share natin ang gospel. Kaya wala tayong excuse na hindi tayo maging hospitable sa kanila dahil pinatuloy lamang din tayo ng Diyos sa kanyang tahanan. Katulad ng nabugbog na parable, sa parable kanina, isinakay lang tayo ni Kristo sa kanyang balikat. Dinala sa kanyang kingdom at tayo ginamot ng kanyang katwiran para mabuhay. Katulad ng Good Samaritan na siya ang nagbayad ng lahat ng bill nung nabugbog, ang taong tinubos niya rin ang lahat ng mga pangangailangan, si Kristo rin ang nagbayad ng mga debts natin, mga pagkakautang natin, mga kasalanan natin, at tayo rin, ay siya rin ang nagtubos ng mga kasalanan natin sa krus. At yung kanyang pinangtubos, hindi lang ito, dinaryo, pero yung kanyang dugo, kanyang precious blood, the most valuable thing na pwedeng ipambayad sa pagkakautang, ang dugo ni Kristo. Kaya kung meron kang dugo ni Kristo, mayaman ka, kapatid. At yung yaman na yan, kailangan mong i-share yan sa kapatid man o sa neighbor. Kaya wala tayong excuse para hindi magbigay ng mercy
sa iba. Pero even na di natin ma-perfect ang pagbibigay ng mercy, even na tayo ay nagfe-fail, maging generous, praise God, laging bago ang habag, ang awa ng Diyos para sa atin araw-araw. Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay may kapatawaran. Tayo ay may acceptance pa rin palagi sa Kanya. Dahil may advocate sa atin na tumatayo sa pagitan natin na pinapaalala na kinahabagan ko ang church na ito, kinahabagan ko ang mga anak kong ito, at there is now no condemnation. Nakita po ba natin? Ito ang mensahe ng gospel. Hindi lang ito basta mag-prosper, pangangailangan ng church. Yes, kasama yan sa lighter sense, pero yung deeper sense, makita natin na lahat tayo ay mga needy ng kanyang grasya. Araw-araw, linggo-linggo. Kaya as we step sa gathering na ito, mga kapatid, i-anticipate natin at i-appreciate natin na tayo ay bubusugin, pupunuin at pagyayamanin muli ng Panginoon. Na hindi natin ito ipagpapalit kung kahit kaninong bagay o kung anumang sitwasyon. Ang alam lang natin, ang yaman, ang pangangailangan natin ay ang mercy at ang pagpapatuloy palagi sa atin ng Diyos, linggo-linggo, sa pamamagitan ni Kristo at ng Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito at nawa ay makonvict kami sa iyong mensahe. Makita namin, Panginoon, na tunay na kinaawaan mo lang kami, Panginoon. Kung ano pa man ang aming mga sitwasyon ngayon, ay makita namin na hindi ito dapat maging hindrance para kami ay lumayo sa iyo, pero mas lalong lumapit sa iyo, Panginoon. At kung ano man ang situation namin ngayon, ay makita namin na ito ay kailangan naming matugunan, Panginoon, sa konteksto ng church. Maraming salamat sa iyo. Patawarin mo kami kung kami ay hindi naging generous sa pangangailangan ng bawat isa. Inuna namin ang aming mga sarili, inuna namin ang aming mga convenience at comfort, at patawarin nyo rin kami, Panginoon, kung hindi kami naging hospitable sa mga strangers, sa ibang mga neighbors namin, kung kami nagiging prideful, minsan dinedespise pa namin sila, patawarin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng contrite na puso, at i-align mo kami palagi sa iyong salita at i-satisfy at i-content mo lagi kami, Panginoon, sa iyong anak na si Kristo. Maraming salamat po muli at nawa ay kinikilala namin na ito ay pagtutuwid niyo po sa amin at ganoon din po ang inyong pagyayaman at pag-bless at pagpapahala niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po muli at binibigay namin sa iyong kamay ang aming natutunan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.